I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Lilies and supporters, mga best. Nakikita nyo yung nakikita ako? Nako, viral ngayon sa social media. Talking of the nation, talking of the town. Ito si Sara Duterte na kung saan ay dumalaw doon daw sa Naga, 'di ba? Baluarte ni Madam Lini yan. Sako ng Bicol yan, 'di ba? Nakipagkita siya kay Madam Lini. Tapos ang mga netizen guys, nagre-react sila. Ano daw ang ginawa ni Sara Duterte doon? May mga nagsasabi, aba, naghahanap ng kakampi. 'Di ba? So, kung natatandaan nyo, nung time pa nila ni Digong at saka nito ni Madam Lini, napanood nyo siguro, 'di ba? Kung paano siya inaalipusta ni Digong. Ito si Madam Lini. Ay kakamping kito. Hindi porque nagkomento ako ay kakamping kako, hindi. Alam nyo naman Marcos Lilies ko eh. Kayo naman kasi viral ngayon. Kaya magbigay tayo ng komento kahit kukunti lang. Kukunti talaga. Ang sinabi dito mga kababayan, sayo ang sabi dyan, ayon kay Atty. Barry Gutierrez, binisita ni Vice President Sara Duterte si dating Vice President Leni Robredo sa bahay nito sa Naga City noong Biyernes, September 20. Kahapon yan guys, di ba? Alam nyo na si Atty. Barry, ito yata ang spokesperson niya ni Madam Lini, correct me if I'm wrong. Nalaman ni Robredo ang tungkol sa pagbisita minutes before na sinabihan siya na pupunta na si BP Duterte. Talaga naman. Dagdag ni Gutierrez, personal ang not political, and naging pag-uusap ni Duterte at Robredo na tumagal ng halos 1 oras. Wala naman pinag-usapan ng political, imposible. Yan din naman ang sinabi nila ni Senator Amy noon 'di ba? Nung pumunta sila doon sa Davao, na wala tinatanong kung anong pinag-usapan, wala bang political. Siyempre to deny si Senator Amy, wala daw. Kalaon-laon. Mukat mo nalaman din natin na siya pala ang running mate ni Pangulong Marcos Jr. Sana si na lang guys, si Gobernador Buen Garcia ang running mate niya. Actually, ang magiging running mate sana ni Pangulong Marcos Jr. si Doc Willie Ong. Kaso lang, mga kababayan, naunahan siya ni Isko. Nauna si Isko. Kaya, siyempre, hindi na niya tinanggap yun. Kasi siya nagiging running mate ni Isko eh. So, speaking of Doc Willie Ong, nako guys may sakit siya ngayon, kawawa naman. I hope maging okay siya. Tuloy! Naglabas din ng pahayag kalaunan ng Office of the Vice President hinggil sa pagbisita ni Duterte. Vice President Sara Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. Pumunta daw dyan kasi nakimiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo. Ayon sa pahayag, during her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and held mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Dagdag pa ni OBP. Ayan. Pumunta ng Naga. At syempre, I think guys, sabi nga dyan, may someone inviting her. So, ibig sabihin, pumunta siya doon, baka naisip niya na bisitahin ko nga si dating BP Lini. Diba? Ayun nga, sabi ni Atty. Barry, walang political na pinag-usapan, pero I don't think so. Siyempre, meron yan. At lumang tugtugin na yung mga palabas nyo. Alam na namin yan. While she was in Naga City for the Peña Francia Festival, BP Sara took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political. Sinabi ni former Vice President Leni Robredo. Yun.
kung may pinag-usapan man na political, guys, hindi natin alam ang kanilang pag-uusap. Hindi rin natin alam, baka ika nga ay gusto lang makipag-shanip pwersa ni Madam Sara kay Madam Lini o para sa 28 election. Oh my goodness. Ano yan? Kumukuha ng kakampi, mga beswa. Ay nako. Alam nyo naman, guys, ha? Sa ngayon, alam po naman natin si Madam Lini, anti-Marcos po yan. So, sa madaling salita, dalaw po ang magiging kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Si Leni Robredo at siyempre si Sara Duterte. Pink at berde. 'Di ba guys, pag ang berde, pagsamahan mo yung pink, anong kulay ang kalabasan diyan? Kayo na po balang magsumagot. So anyway, mga kababayan, dahil dyan, nag-react guys ang mga netizen tungkol dito sa pagpunta ni Madam Sara. Sa pagkikita nilang dalawa. Tingnan nyo itong mga nagkukomenta at basahin po natin yung sinabi ng abogado niya. Ayan diyan na lang kayo sa bayan nyo, sa Davao. Hindi na kayo mananalo sa nasyonal. Maggastos kayo 11 araw lang ubos yung budget na milyones. Sabi ko sa inyo guys, nakatatak na yan sa mamamayang Pilipino. Agay, yan ang sinasabi ko. Gumawa kayo ng kabutihan pag kayo ay nasa posisyon. Sabi nung isa, lukuhin nyo, mga tanga, sunod nyo, di kami. Hala kayo. Oh my gosh. Pagkatapos sabihin ng mga DDS na brainless, lutang bobo si Robredo. Hala. Ito pa. Naghahanap ng maging kakamping niya. Diba guys? Parang totoo nga. Dati galing sa Uniteam, ngayon pupunta na siya sa Unipink. Naloka na. Nagpapansin BP nyo. Nako, Lini, huwag kang magpapadala sa bunganga niyan. Diyan yan magaling. Say guys, ano sabi nila kanya ni Asierto, ni former police Asierto, Eduardo Asierto. Sabi niya kay Pangulong Marcos Jr., wag lubos magtiwala kay Sara Duterte kasi traitor daw yan. Yun nga. Tapos ang lumalabas ngayon, kasalanan pa ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit nabuwag ang Uniteam. Alam niyo naman kung sino nag-umpisa, ha? Ang umpisa niyan, uulitin ko, nandahil lang yan sa confidential fund. Doon nag-umpisa po yan. Hanggang nagsikan demotion yung papa niya, nagdadada sa social media. Yun, binanatan si Pangulong Marcos Jr. After a day, parang sinasamari ko lang after mga days, 2 days. Naglikha sila ng maisog rally. Ayun, puro mura ang inabutan ni Pangulong Marcos Jr. Sila po ang usang nagkalas, hindi po si Pangulong Marcos Jr. Alam po natin na si Pangulong Marcos Jr., nakikita nyo kung paano niya pinagtanggol ito si Sara Duterte. Pero itong babae, walis. Plastic nga talaga eh. Ayan, ang sabi? Tuloy. Totoo ba ito? It's a miracle. Ito pa guys, may tupak sa utak yung former BP Lini. Huwag kayong magpapagamit. Agay. Uy, makapal. Ayan. Ayos yan. Ano kaya lasa ng lugaw na may pusit? Hala kayo. Patay tayo dito guys Nako, itong si Sara wala nang tamang nagawa. Ano na rin kaya ang plano nito at nakipagkita kay ex-BP Lini? Wala na talaga. Agay. Ito, may plano na naman siguro tong si Sara. Halatang nagpapapil kay ex-BP Lini. Nararamdaman niya na siguro na wala nang sumuporta sa kanya. Kaya dumikit kay ex-BP. Nakaw, talaga naman. Ayan na nga ang sinasabi natin mga kababayan Ano po ang kapalagayan nyo mga bes? Hindi kayo mapalagayan mga DDS. Nagpapaipal yung yung puon nyo. Kumukuha ng kakampi. Yan ang sinasabi ko
kapag hindi well experienced ang isang tao, ganun ang resulta. But anyway, mga kababayan, tingnan nyo, basahin po natin itong sinabi ni Atty. Barre, okay? Ayan o. Short lang natin guys ha. Hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte. Pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni BP Leni. Hindi tayo bastos. Isa lang ibig sabihin niya yan guys ha. Kasi ito si Atty. Barre, yan po ang spokesperson ni Leni Robredo eh. Di ba? Dahil alam ni Atty. Barre kasi nung that time na kung paano binalahura ni Digong ito si Leni Robredo. Ika nga binasto. So Barre Gutierrez, spokesperson. Tama nga, spokesperson ni Madam Leni. September 21, today yan. Sabi ng One News. Ayaw niya daw ang politika ni Sara Duterte. Siya nang nagsabi yan guys ha. Ito pa yung sinabi ni Trillanes. Ni Trillanes, I agree. Based on our info, the visit was arranged and well coordinated, and a few days ago, somebody is lying to cover up the political blunder of meeting Sara. Alam nyo, ito si Sunny Trillanes, in-underestimate yung kanyang mga post, yung kanyang mga pinost guys ha. Pero wag kayo ha. Karamihan sa kanyang mga post ay talaga namang legit mga bes ha. Totoo. Anong sabi? Somebody is lying to cover up. Oh my goodness. The political blunder of meeting Sara. Kaya alam nyo, malakas ang radar ng ating mga kababayan. Sabi nga nila, imposible kung hindi na pag-usapan ng political. Kasi nga, kumukuha ng kakampi. Mga majority ng mamayang Pilipino, alam nyo na kung sinong iluluklok ninyo natin sa darating na mga eleksyon. Masasayang ang naumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. Yan, nasa atin ang kapangyarihan para lalong gumaganda ang bansa sa mga taong ibubuto natin. Okay? Yan. Aba, talaga ito si dating Senator Trillanes, mga bes. Tuloy, ganito kasimple yan. Pumunta si Sara kay BP Leni kasi si Sara understand the positive optics for her. Alam ni BP Leni yang agenda na yan, and yet she agreed to be part of it anyway. Yan ang mali na kino-call out ko. Yan. Siyempre kaalyado ito guys ha. Siyempre siyempre alam po natin si Leni Robredo talagang liberal po yan. Sinuportahan ng dilaw. So nagre-react sila. Actually, ang daming nagre-react ng mga political analyst, no? So, dahil dito, mga kababayan, we will see kung ano ang ganap pagdating ng mga panahon. Pero lagi natin tandaan, ihalal natin ang tamang tao sa Malacanang para sa ikagaganda ng bansa na ito. Kung mauulit na naman yung 2016 hanggang 2022 na isang pangulo na walang ginawa kundi sa kanyang pamumuno kadami-daming namatay sa inusinting tao. Sobra-sobra yung human rights violation ang nangyayari. So dahil dito mga bes, yan lang po ang aking latest updates video para hindi na kayo magtatanong kung ano ang reaction ko. Ayan ang aking reaction. Simple lang pero yan ang mga taong nilalaman ng ating video content. Teka nga, see you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Anong kapalagayan nyo mga bes? Ako? Well, titingnan na natin sa next, sa mga darating na mga araw, ang kaganapan sa kanilang mga agenda, mga hidden agenda. Babus!